Good morning mga katropa. Medyo maganda yung pag-uusapan natin ngayong araw na to, no? Makinig muna tayo. Silang ka sa mundong ito, napintuwa ng magulang mo, at ang kamay nila yung ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, namastan pati pagtulong mo. Ayun na nga. So, ang tanong po, ang topic natin ngayon is tungkol sa tamang yung good parenting, tamang pagpapalaki sa kanilang mga anak. So, meron akong isang kapatid, no? Sabi niya sa akin, huwag ko daw siyang pakialaman dahil sa pagpapalaki sa anak niya, no? Dahil daw, ang punto niya, yung pinaghirapan niya daw dati o nadanas siyang paghihirap, huwag niya nang maipasa sa kanyang mga anak. Kaya yung mga anak niya, sa ngayon, ay siya gumagawa ng lahat, hindi niya inuutusan, hindi niya pinaparanas yung sakit at hirap na naranasan niya dati. So, gusto niya maging good provider. Ano ang negative effect nito? Siyempre, at the end of the day, hindi nagiging responsable yung anak. Hindi niya naranasan yung hirap, naranasan niya lang yung puro sarap. Kaya ang nangyari sa ngayon ay, eto na, no? Nagiging weak yung anak, hindi marunong sa decision, hindi nagiging accountable, hindi nagiging responsible. At yun yung pinakamahirap na resulta na dapat nating tanggapin sa mga susunod na panahon. Paano na lang? So ito yung tanong, ano? Paano na lang kapag nawala na yung magulang? Wala nang magiging good provider. Magiging mahina na ang anak sa pain, sa pagpuna ng tao, sa mga criticism, inside and outside, sa loob ng sa kanyang pamilya, sa kanyang society, sa kanyang community. Wala na. No, mahihirapan na yung bata. Sa criticism pa lang hirap na. Hindi marunong tumanggap ng positive and negative criticism. Nagiging emotional na sila. Psychologically affected na. Nade-depress. No, nagkakaroon ng anxiety which leads minsan sa suicidal attempt. Kaya nga, ang sinasabi ko, totoo naman na kung ayaw niyong maranasan na ng mga anak niyo, yung naranasan niyang paghihirap, darating lang yan kung matututo silang tumayo na sa sariling paa. Turuan natin sila makaranas ng pain, makasuffer ng mga naranasan natin dati para maging matatag sila. So, yun lamang mga katropa. Sana maging aral ito sa inyo. Hindi namin pinapakialaman yung pagpapalaki nyo sa mga anak ninyo, pero magpalaki na tayo ng isang matatag at mabuting bata. Maraming salamat.